Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, mabilis na dayaan. Yan mga kababayan nagtatanong ha, Garcia kumilos agad, tinapos agad. Yan mga kababayan patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sa walang bayan ko, sa magnakaw ng tao. So yan mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muli natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga mga kabayan, unahin na po natin itong si George Garcia ng Comelec. Ito po mga karbi natin. Sabi po ni Comelec Chairman George Garcia, pinakamabilis sa kasaysayan po ito ng ating canvassing. Yan mga kabayan, no? Pero sabi naman po ng ating mga kabayan, nako po, sabi nila eto na raw ang pinakamabilis na dayaan sa mundo ng ng canvassing natin mga kabayan. Anong sa mundo? Sa kaysaysayan ng canvassing. Yan pinakamabilis na dayaan dahil yung iba ay hindi pumapasok at yung iba nagkakaaberya yung machine. Yung iba naman po iba yung pangalan na imbes yung nasa resibo magkaiba, hindi nagtutugma doon po sa kanilang binoto. At mayroon pa pong duplication of votes na 5 million. Di ba? Ito na siguro ang pinakamabilis, sabi nga ng ating mga kabayan, pinakamabilis na dayaan, hindi po pinakamabilis na canvassing. Ayan mga kabayan. Paano? Sabi rin ng iba, no, na nagko-comment doon po sa last na vlog natin, ito po talagang pinakamabilis kasi nakaprogram na yan Di mo pa man na ipapasok, ay binibilang na. Yan po ang sabi ng ating mga kababayan. So ano pong inyong reaction dyan dito po sa sinasabi ni Comelec Chairman George Garcia na ibinibida niya pa itong pinakamabilis di umanong canvassing sa kasaysayan po ng ating eleksyon mga kababayan. Di ba? Kay George Garcia lang po tayo makaka-experience ng napakabilis na canvassing sa ating kasaysayan ng eleksyon. Ang tanong bakit? Sinasabi po ng ating mga kababayan baka nakaprogram na ito. What do you think mga karibin natin? I-comment nyo na lang po sa baba. At ito, pasadahan din po natin ang balitang ito mula po sa politico.com. Ito, bonus approve. Hero teachers get extra 1K for full duty. Ano ba ito? 1K? Yung 1K mga kabayan, halos maghapon kayong doon. Pero anyway, yan po talaga ang natin, no? Commission on Election, Comelec Chairman George Erwin Garcia said President Ferdinand Marcos Jr. has approved the increase of compensation for teachers who serve in the recent concluded polls. Increase compensation. Okay. 1,000 po ang increase nila mga kababayan, no? Doon po sa naganap na eleksyon. Nako. Sa bagay, bonus lang naman kasi yun mga kababayan. Magkano ba ang bayad sa kanila, no? Sa mga teachers, no? So yan mga teachers, may 1,000 pa kayong additional mula po yan kay President Bongbong Marcos Jr., no? Sabi po ni Comelec Chairman George Garcia, sana ginawang 5K na lang yan. Di ba? At least mas ganahan pa yung mga teachers natin. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Ito po ang balita mga kababayan. Sabi po dahil nga po, 'di ba? Dahil sa mga nagsusurvey tuwing bago maghalalan, no? Tapos yung iba hindi naman pumapasok sa survey, tapos nagna-number 2, nagna-number 5 sa halalan na sa eleksyon, no? Sabi po ni George Garcia, ni Comelec Chairman George Garcia, wag na magpa-eleksyon, survey na lang. Nako naman, ang bilis ng magtampo ni Garcia mga kababayan, no?
Talaga naman tingnan nyo ito basahin ko po muna mula po sa Reader's Portal. Nagpahayag ng pagkabahala si COMELEC Chairman George Garcia sa paniniwala ng ilan na ang Sorby na ang nagpapasya kung sino ang mananalo. Biro pa niya, kung ganito rin lang ang pananaw ng iba, baka mas mabuting itigil ng eleksyon at Sorby na lang ang gawin. Alam mo, mali ang pananaw mo sa buhay, no? George Garcia. Hindi ba pwedeng yung Sorby na lang ang tanggalin dahil mga walang kwenta naman itong Sorby na ito? Di ba? Sorby na lang po ang tanggalin mo, George Garcia. Huwag po yung eleksyon, di ba? Napakamali ng pananaw mo sa buhay kung sa eleksyon ang tatanggalin mo at Sorby ang papalit natin sa eleksyon. Naku po. Sa bagay, biro lang naman yan mga kababayan, pero matindi rin no? Ha? Ang Sorby kasi, yan po ang pinagbabasihan rin ng tao. Di ba? Ang hirap kasi dito sa eleksyon natin ngayon, yung mga number 2 at number 5, hindi man lang pumasok sa anumang survey, di ba? O kaya magtataka, hindi mo maiwasan, no, na tanggalin yung doubt ng taong bayan, no? Dahil hindi naman talaga sila pumapasok, sa survey. At itong si Kiko Pangilinan nga mga kabayan ay nawawalan na ng di ba yung mga nung mga kampanya, although paawa effect yun, we know, no? Pero parang nawawalan na siya ng pag-asa na mananalo siya. Pero biruin mo, nag number 5 pa. O, di ba? Kaya talagang medyo magkakaroon ka ng doubt, no? Na totoo ba talaga to? Nagtatap yung mga hindi pumapasok sa survey, di ba? Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at eto pa. Eto dapat ang pagtuunan mo ng pansin. Teka lang So ito dapat, no? COMELEC Chairman George Garcia. Ito dapat ito ang balita sa jmnews.com. Aktor na si E.R. Ejercito na nakatakbo at nanalong mayor sa kabila ng guilty verdict sa graft case na nakaapila sa Supreme Court, di ba? Ito dapat mga kababayan ang binibigyan ng pansin ng ating COMELEC Chairman George Garcia. Kasi po, may mga tumatakbong politiko, no, na mga guilty sa mga kaso nila, no? Especially itong graft case. Pag sinabi natin graft, abuse of power, mga kababayan, di ba? Bakit ito hindi nyo ba ito nakita? Hindi nyo ba nalaman na mayroon pala na guilty pala ito? Na guilty pala itong si Ejercito, E.R. Ejercito. Di ba? Ito dito pa lang nililinis na, sinasala na, ini-screen nyo na. Mayroon po kayong screening ng mga politikong may mga bahid na ng kalokohan na ginagawa sa gobyerno, di ba? Pero hindi Wala tayong wala bang batas na magbabawal na wag munang tumakbo yung may mga kaso, yung mga guilty na, Wala po ba tayong magbabawal na batas yan? Kung ganyan po na walang nagbabawal na batas na tumakbo ang mga ganitong klaseng tao, wala na rin pag-asa yung sinasabi ni Tito Soto na taasan ng ethical standard ng mga senador or mga politiko, mga kababayan, no? Sapagkat dito pa lang, hindi nyo na nasasala yung mga sinatawag yung ethical standard, di ba? Ano po sa palagay nyo mga kababayan, i-comment nyo na lang po ang inyong opinion. At eto pa. Eto mga kababayan, breaking news. No? CNDN Digital 23 hours ago. Yan, nabubulol tayo.
breaking news, the Court of Appeals grants Governor Gwendolyn Garcia temporary restraining order, TRO, that effectively prevent the ombudsman from implementing the suspension order against the outgoing governor. Kita nyo na yan mga kaubayan, no? Nanalo pa, inaprubahan pa, no? Ng Court of Appeals itong si Garcia na wag munang suspindihin ng ombudsman. So, what is the difference? Talo ka naman sa eleksyon, di ba? Bakit hindi ka nalang magpahinga para tuloy-tuloy na ang iyong pagpapahinga, di ba? Oh, wala ka rin namang gagawin eh. Matalo ka na. Oh, iba na ang uupo na gobernador sa susunod na ngayon, di ba? Ngayong year 2025. So bakit kailangan mo pang tawag dito? Kalabanin yung desisyon ng ombudsman na ikaw ay suspindihin, di ba? Well, anyway, siguro ko nilalasap niya lang yung mga huling sandali ng kanyang panunungkulan bilang gobernador, no, mga kababayan. Itong si Governor Gwen Garcia ng Cebu City. Well, ano pong inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. Parang ano talaga, no? Parang ito na talaga yung patunay na sakim sila sa kapangyarihan, no? Ito pa, mga kababayan, bineltahan ni Garcia si Martires, yung ombudsman, mga kababayan. Garcia files complaint against Martires over suspension. Nako, kita nyo na yan. Talagang matigas po talaga ang ulo nitong si ano. At gusto nyo pang kalabanin ngayon yung ombudsman, mga kababayan. Ganyan po ang ugali ni Governor Gwen Garcia. Para talagang ayaw tumanggap ng pagkatalo, di ba? Dahil doon sa suspension na yon, baka manalo pa siya. Kaso sinuspindi, mga kabayan, nagkaroon po siguro, ito opinion lang natin, nagkaroon siguro ng idea ang mga tao na hindi mabuting gobernador itong si Gwendolyn Garcia ng Cebu. Kaya ayan, mukhang bukod sa mga Duterte supporters, no, ay napag-isip-isip siguro ng mga tao na, nako, sinuspindi na ito ng ombudsman, meaning meron itong ginagawang kabulastugan. Ayan, mga kabayan. Kaya ngayon, eto, nang matalo, biniltahan po si Ombudsman Samuel Martires sa pagsususpindi sa kanya. Nito, mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. Nako, talaga, matindi po talaga. Eto, mga kabayan, last po natin pag-uusapan. Mula po ito sa Archline, Archlight News. Kahapon po ito, mga kabayan, naniniwala pa rin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na malaki pa rin ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa Administrasyong Marcos dahil isang patunay ang mataas na ratings na natanggap ng Pangulo. Naku po. Ayon po yan kay Yosek Castro, mga kabayan, no? Malaki pa rin daw ang tiwala ng taong bayan sa administrasyong ito dahil sa mataas na trust ratings ng Pangulo. Saan banda kinuha yung mataas na trust rating ng Pangulo, no? Simula nga ng pag-upo, nagsimula sa pinakamataas na trust rating, pababa ng pababa, every year, every month, hanggang nag 25% na lang yung pinakamababang survey about sa trust rating ng Pangulo. Ngayon, mga kababayan, saan po nakuha ni Atty. Claire Castro, ni Yosek Claire Castro, yung sinasabi niyang mataas na ratings ng Pangulo? Diba? Nakakapagtaka po ito, mga kababayan. Dapat, bagay, kailangan kasi talaga ring ipagtanggol. Baka mawalan ka ng trabaho o PCO Undersecretary Claire Castro, no? Kapag hindi mo ipinagtanggol ang presidente. That is your job and we understand, no? Pero wag naman sobra kasi ang information po ngayon
ay libre na lang pong nakukuha through internet. Baka mapahiya lang po kayo kapag nilabasan kayo ng ebidensya ng taong bayan patungkol po doon sa pinakamababang survey rating, trust ratings, no, ng ating Pangulo na I think, correct me if I'm wrong mga kabayan, 25%, no, trust rating, no. Yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion? I-comment nyo na lang po. At eto na, panoorin po natin ang video ito at pasadahan po natin. Lagot na karma na. Di makapaniwala sa utos ng Court of Appeals, binasura pag-absuelto. Attorney Sal Panelo. Ito mga kabayan, pakinggan po natin to. Initially, yung mga witnesses, tinuturo si Diliba na guilty. Di ba? May mga testimonya sila. And then, after several years, bumaliktad. Nagkaroon ng recantation of testimony. Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay Dilima. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun. Yan ang latest. Nagtataka ako bakit hinahanap ko sa mga mainstream na dyaryo, pati sa social media, wala pang lumalabas. Pero Balik ka sa dating status. so Dati status ka ko, balik ka sa kulungan, ganon? Sa tingin ko, ganun ang mangyayari. Eh kung null and void yung absuelto mo eh. Kung ang naging batayan ng release mo, dahil inabsuelto ka eh. Ito si Congresswoman-elect o party list representative-elect Leila de Lima, inoference siya ni Speaker Martin Romualdez na magiging member sa prosecution panel laban kay BP Sara. Kaya lang, ito, baka babalik daw siya sa kulungan. Bakit naman babalik sa kulungan? Ito, post ni Dare to Us, 27 minutes to go. Sabi niya, what? Balik kulungan. Huwag ka naman magbiro ng ganyan, Attorney Sal Panelo. Hindi matutuwa si Speaker. Ito, isinare ni Dare to Us ang post ng SMNI Digital. Ito ang post, basahin ko. Court of Appeals, pinawalang bisa ang pag-absuelto kay Leila de Lima, malabong makasama sa prosecution team versus BP Sara Duterte's impeachment trial. O sabi daw, can the speaker do something? So yan mga kabayan, talagang pinipigilan ng pagkakataon na makapaghiganti itong si De Lima sa mga Duterte. Sapagkat yan, binasura ang pag-absuelto sa kanya sa drug case niya mga kabayan. Ibig sabihin mga kabayan, pag sinabi ng binasura yung pag-absuelto, mga karibyo natin, ay binabalik sa kanya yung title na guilty, no, mga kaubayan. So, di ba? Parang ganun lang yun, di ba? Kinuha sa'yo ulit yung pagka-absuelto mo, di may kasalanan ka na ulit. Ayan mga kaubayan, hindi na siguro magagamit ni pero sabi nila, di ba, hindi raw makukulong, pero tingnan natin kung magagamit pa rin ba ni Speaker Martin Romualdez itong si De Lima bilang prosecutor, di ba? Dito po sa gagawing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Abang-abangan lang po natin mga kabayan kung ano pong mangyayari. Ano pong inyong opinion, reaction patungkol po dito, i-comment nyo lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.